Okay. Pasukin natin to. Representative, Prosecutor Joel Chua. Is 1 peso. Expected Good thing there's to clash over motion. Magandang umaga din po. So the prosecution defense expected to clash over the motion of VP Sara first impeachment trial day, first day. Pasok. Kay Congressman Joel Chua ng ikatlong distrito ng Maynila at isa sa mga prosecutors ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin po natin yung paghahanda. I'm pretty sure handa na ang prosecution. Alas Magandang 2. umaga po sa inyo, Congressman Chua. Hi Alvin, magandang umaga at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na yung mga kadistrito ko sa ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. Mabuhay po ang Maynila, partikular na yung mga taga-ikatlong distrito. Maaga kayong nagising kong, ibig sabihin, ready, raring to go. Tayo naman ay puspusan ng ating paghahanda, mga ilang buwan na to, no? At yung inaasahan natin ng matagal na ay sa wakas, eto na, matutuloy na. At ang hinihiling naman natin ay sana matapos din ito. Opo, ano bang expectation para lang ma-manage natin yung expectation ng mga Pilipino, partikular na rin siguro ng mga taga Maynila, may bakbaka na baka agad sa unang araw o wala yan, paglalatag muna ng mga rules sa mangyayari, hindi pa ganoon ka-exciting ang mangyayari today? Alvin, meron tayong pending na mga motions. Opo. Mamaya inaasahan natin siyempre magkakaroon ng opening statement ang magkabilang panig, ang prosecution at ang depensa. At pagkatapos po niyan, i-resolve ng ating impeachment court yung mga pending motions. So nakikita ko po dito sa mga pending motions natin, ang ilan dito magkakaroon ng maigting na pagtatalo at debate. Opo, pero doon po sa issue ng presiding officer kong, bago pa yon, ibig sabihin, bago pa kayo humarap sa korte, decided na yon kung sino man yung magpi-preside po sa kanila kong. Well, lumabas naman na sinasabi nila na si Senate President Sherwin Gatchalian ang magpe-preside. So wala naman tayong tingin kong wala naman dapat na maging issue na dito. Opo. So ang mga ano mga importanteng pending motions natin that you expect to be resolved today, Kong? May mga 4 tayong pending motions. Ang isa sa mga motion natin na inaasahan natin na magiging mainit, yung kung papayagan ng ating impeachment court na isa sa panig ng prosecution, isang public at isang private na prosecution ang bigyan ng pagkakataon na makapag-examine ng kada testigo. Kasi sa kasalukuyang rules, pinapayagan bilang isa lamang. Isa either public or private. Pero dito po sa aming pending motion, ang naisana namin, ibigyan ng pagkakataon na 2. Isang public at isang private. Bukod pa dito, aalamin din natin kung ano yung kanilang final decision dito po sa mahiwagang box na inaantay ng lahat na mabuksan. Doon po sa sinasabi ninyo na may private at public prosecutor, ang gusto niyo mangyari parang tandem. 2 sila ang susuri sa mga ebidensya. Tama po kayo, Alvin. Mas maganda sana kung 2 bigyan ng pagkakataon na 2 yung sumuri kada isang testigo. Yun kasi mariin na tinututulan ng defense. Tungkol naman po doon sa yung box galing sa BIR, akala ko po nagkasundo na nabubuksan po yon sa executive session. So tapos may narinig din ako na parang sabi ni Senator Lacson, wag na yan, ibalik na yan sa BIR. Ano po ba talagang estado nun? Kaya nga Alvin, antayin natin kung ano talaga yung kanilang final na desisyon dahil yung narinig lamang natin ay sa press media. So kung hindi ito bubuksan, antayin natin kung ano yung dahilan. Pero maganda rin kung sakasakaling hindi bubuksan dahil maaring kami naman ay mag-request na through subpoena sa Senado. Ano ho ba ang kahalagahan para sa ordinaryong mamamayan? Bakit sa palagay ninyo kailangan mabulgar o malaman ng taong bayan ang laman ng box na yon, Congressman? Kasi yung laman ng box, ito yung, kung maalala ninyo, ito yung isa sa mga
isinapina namin sa Committee on Justice. Opo. Ang sinapina namin yung ITR, yung tinatawag nating internal tax, income tax return nung mag-asawang Duterte Carpio. Opo. So dito malalaman natin kung ano ba talaga ang kanilang legitimate na kinikita. So kung ito'y magtutugma sa SALN ng ating Vice Presidente sa kanilang nireport sa SEC at saka sa AMLAC na nire-report. Opo. So kaya importante po siya dun sa isa sa mga articles of impeachment. Ano po? Sino yung unang sasalang sa inyo sa prosecution, Congressman Chua, within the week? Kasi kanina ang tanong ko within the day, ano po, first day. Pero within the week, I'm pretty sure meron na pong parang exposition, kumbaga magpipresent na ng ebidensya yung defense ay yung prosecution. Ang pagkakaalam ko, si Attorney Virgil muna bago si Kong Noy ang magpe-present ng kanilang mga testigo. Dahil ang unang-unang article na aming isasalang ay yung patugma doon sa threat. Opo, sino si Kong Noy, Kong? Si Congressman Lawrence Defensor. Okay. Yung pala yung palayaw niya, Noy. Nonoy. Sorry. Oh, kasi yung term of endearment niya sa Ilonggo, Nonoy. So ang sasalang sa mga public prosecutor, ang mauuna ay si Congressman Defensor, pero ikamo, bago si Defensor, private prosecutor. So ibig sabihin, ang opening po ninyo sa sa presentation, private, hindi public. Tama po kayo. Pero mamaya po ang magbibigay po ng opening statement ang aming lead prosecutor, si Congresswoman Jinky Luistro. So kayo, wala kayong support lang yung papel ng ibang prosecutors mamaya. Kumbaga nandun lang kayo sa likod ni Jerville. Ang may major role talaga mamaya si Congressman Luistro. Si Congressman Luistro ang magbibigay ng opening statement at kung magkakaroon ng mga argumento, ang dalawang magbibigay naman ng kanilang mga argumento sa panig naman ng prosecution, si Kong Shiel at saka si Congresswoman Laila De Lima. Ayun. Tapos, sige po. Ano ang gustong sabihin ni Congressman Chua sa madlang people? Kasi baka may mga pagkakataon. Remember, hindi po ito 1 week deal. Hindi po, hahaba pa po ito. Buwan na nga abutin po nito. Baka na ikakulumaylay at mabawasan o mawala yung interest ng madlang people habang umuusad po yung kaso. Anong mensahe ng prosecution sa taong bayan? Kong? Alvin, ang nais lang naman ng prosecution na mailatag ng maayos ang ebidensya, mabigyan tayo ng pagkakataon ng impeachment court at tignan natin kung may punto o wala ang panig ng prosecution dahil matagal na naman na ito na inaantay at sana magkaroon na ito ng katuldukan. Ngayon, sa mga kababayan naman natin, sa taong bayan at lalong-lalo na po sa mga miyembro po ng media kagaya po ninyo, malaki po ang magiging papel ninyo dahil ito pong pinag-uusapan dito ay accountability o pananagutan. Ito po ay hindi po pera namin, pera po ito ng taong bayan na dapat po ay pinag-iingatan po nating lahat. Mas pabor ba sa prosekusyon kung magpakita doon si Vice President Sara Duterte at any point in the proceeding? Or it doesn't matter, magpakita man siya o hindi, basta represented siya ng abogado, walang bali yun sa side ng prosecution? Yung pagpapakita po kasi ng ating Vice Presidente ay nasa diskarte po yan ng ating defense. Kung ninanais nila na ipipresenta ang Vice Presidente kung sakasakali pagdating po ng trial. Pero mamaya po inaasahan po natin na sana sa unang araw dumating po siya bilang pagbibigay galang dito po sa impeachment proceeding na nagaganap po ngayon. Kung isa na lang kasi nung na-interview ko nung nakaraang linggo si Senate President Sherwin Gatchalian, sabi po niya siya ang magpipreside. Ano po? Ang isang ini-issue sa kanya is paano pag may nagmotion? Di mga abogado, alam nila Alam nila yung parliamentary procedure, alam nila yung rules of court. Paano po yan kung hindi abogado ang presiding officer? And do you see a parang problem na maantala? Dahil paano niya ma-appreciate yung mga legal motions? Ano po, Kong?
Alvin, una-una itong impeachment trial ay hindi naman nating masasabi talaga na pagliliti sa husgado kung saan yung strict implementation ng rules of court ay dapat sundin. Ang rules of court ay suppletory lamang. Ibig sabihin, yun ang pinaka mananaig pa rin dito ay kung ano po yung konsyensya ng bawat senador. At kung may mga pagkakataon naman, may mga legal issue na dapat i-resolve at medyo sa tingin ng ating presiding officer ay kailangan ng matinding sagot dito, o pwede naman niya itong ipato sa mga kasamang senator judges at ito'y pagbotohan. So ako, wala naman ako nakikitang dahilan para maantala ito dahil ang ating presiding officer ay hindi abogado. At wala kayong problema kung si Senate President Sherwin Gatchalian naman ang talagang magpi-preside at hindi yung, akala ko kasi may naunang plano na ihahalal nila si dating Senate President Jesus Escudero bilang presiding officer lang, not a Senate President. Wala po tayong problema. Basta't sa atin po, sa panig ng prosecution, ang nais lamang namin po ay mailatag ng maayos ang ebidensya. Sana po payagan po kami ng mga senator judges nang makita po natin talaga kung ano po talaga ang nilalaman ng bawat artikulo ng articles of impeachment. Good luck po sa inyo, Congressman Joel Chua. Manunod po kami at magmomonitor lahat ang sambayan ng Pilipino mamaya. Ano po? Maraming salamat, Alvin, at sa lahat po ng iyong mga taga-subaybay. Mga mabuhay ka, si Congressman Joel Chua po yan, ang ginatawan po ng 3 distrito ng Maynila at isa sa mga prosecutors ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kinakaharap niyang impeachment trial dyan sa Senado. Alright. Wait lang. Asan na yun? Bakit nawala? Flash report nawala? Pilipino mamaya. Vice President Sara Duterte kaugnay. Danny, bago nga ako magpaalam kanina na nagre-report ako, ay lumabas yung isa sa mga abogado ni Senadora Rodante Marcoleta dito sa courtroom ng Sandigan Bayan at kinumpirma niya na sumuko ang senador dito sa mga otoridad sa Sandigan Bayan at ngayon ay nag-ongoing na proseso ng pag-aresto sa kanya dito sa courtroom ng 4th floor ng Sandigan Bayan. Sinabi ng kanyang abogado na in good faith na sumuko ang kanyang kliyente at nagkataon na nandito na siya sa Sandigan Bayan dahil nga doon sa pagdinig ng kanyang motion to quash kaninang umaga na naganap sa 3rd Division itong Sandigan Bayan. So sumuko ng kusang sumuko itong senador at ngayon ay official na nilang kinumpirma sa media na nag-undergo na ng iba't ibang proceedings itong si Marcoleta para sa kanyang pag-arrest. So meron din isang official na PNP hindi namin makumpirma kung ongoing na yung mugshot na pumasok dito sa loob ng courtroom. Danny. Okay, bali wala pa tayong info kung saan siya dadalhin from there pagkatapos ng ibang mga proseso. Oo. Wala pa, Danny, pero sinabi naman ng kanyang abogado na pagkatapos ng proceedings dito sa Sandigan Bayan ay maghaharap sila sa media para magbigay pa ng ilang detalye tungkol kaugnay nga dito sa pag-aresto kay Senador Marcoleta ngayong araw dito sa Sandigan Bayan. Nakuha niyo ba ang pangalan ng attorney niya, lawyer ni Senator Marcoleta? Alam mo, Danny, tinanong namin siya pero hindi siya nagpakilala, hindi niya bigay yung kanyang pangalan. Pero isa sa doon sa kumarap kanina sa 3rd Division nung dinidinig yung kanyang motion to quash. Okay, sige. Basta maya't maya ay siyempre kailangan natin makakuha ng update para sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat, Nico. Salamat, Danny. Okay, yan ho si Nico Bagsik mula dyan sa Sandigan Bayan. Flash report. Alright, salamat sa flash report. Last topic na tayo, Mabsat. Diyos ko, last topic tayo kasi magpre-prepare tayo para sa impeachment ni Lustay, mga kakabsat. Shoutout sa iyo, Kat. Patansya ka naman sa nasa Facebook page. Nag-iisa. Palungkot ka diyan. Lumipat ka dito sa YouTube. Marami kami dito. But anyway, salamat Kapsat Kat na nag-iisa sa ating Facebook page. Mamaya lilipat yan sigurado. Alright, last topic tayo bago tayo mag-end at mag-lunch break at ihanda natin ang impeachment ni Lustay. So, last topic tayo, Absat. Here we go. Countdown na tayo in 30 seconds.